Update naman tayo sa ASEAN-Japan Summit sa Tokyo. Live mula sa Japan, may unang balita. Kasama natin si Marie Zumali. Paris! Ohayo gozaimasu, Igan. Mag-alas 8:30 na nga ng umaga ngayon dito sa Japan at kagabi sa pagpupulong o paghaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa isang bilateral meeting sa sidelines ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit ay binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng Reciprocal Access Agreement o RAA na bubuuin ang dalawang bansa. Kasabay ng kanyang panawagan sa lahat ng mga miyembro ng ASEAN na magkaisa sa gitna raw na patuloy na paglabag sa international law, kabilang na ang tensyon sa South China Sea. Mas lumala pa raw sa halip na nabawasan ang tensyon sa South China Sea dahil sa anyay isang mas agresibong China na nagdudulot umano ng banta sa mga kalapit bansa sa ASEAN. Binanggit ng Pangulo ang benepisyo makukuha ng dalawang bansa sa pagbuo ng Reciprocal Access Agreement o RAA na magiging katumbas daw ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Reciprocal access agreement that will give us a greater capability in terms of not only security but also in terms of disaster preparedness and alleviation and adjustment, and that is something that I believe is very, very significant, and that it will bring to us a greater capacity to maintain the peace in China. Kamakailan, sunod-sunod ang insidente ng panghaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa ating mga tropa ang kabilang langsana sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal na humantong pa sa pagbangga at pagkasira ng ating barkong ML Kalayaan. Sa panayam nga nitong weekend kay Pangulong Marcos ng Japanese media, sinabi niya mas lumala pa raw ang tensyon sa halip na mabawasan ito. Patuloy daw nating pipiliin ang kapayapaan habang patuloy din daw nating palalakasin ang alyansa sa mga bansang may parehong paninindigan sa atin para mapanatili raw ang katatagan sa rehiyon. Sa panig ni Prime Minister Kishida, sinabi niyang nagkasundo silang tatapusin kaagad ang negosasyon at pagbuo ng RAA para mapaigting ang kooperasyon ng dalawang bansa. Patuloy din daw nilang ipatutupad ang probisyon para sa Coastal Radar System. Kukunin din daw niya ang pagkakataon sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting ngayong araw para mapalakas ang kooperasyon para sa energy transition at decarbonization at infrastructure promotion na sinang-ayunan lahat ni Pangulong Marcos. Binanggit din ni Kishida ang kahalagahan ng pagsusulong ng kooperasyon sa ASEAN kabilang ang Pilipinas para mapanatili ang malaya, bukas at international order na nakabase sa rule of law. Sa pagtatapos kahapon ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, nagkasundo ang ASEAN at Japan na magpatupad ng Joint Vision Statement Plan na lalong magpapalakas at magpapatatag sa kooperasyon nito pagdating sa seguridad, maritime security at connectivity. As the world faces compound challenges, Japan stands with ASEAN, the linchpin to a free and open Indo-Pacific. We will act against new challenges, contribute to regional peace and stability, to create a world where each and every person shall enjoy prosperity, where human dignity is upheld. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Japan na bumuo ng 10-year roadmap sa paggamit ng bagong teknolohiya at climate resilient plans para masiguro ang food security at maibsan ang epekto ng global warming. Nagbigay din ang Pangulo ng speech kaugnay sa creative at sustainable economy. The global creative industries market estimated at $2.6 trillion in 2022 is projected to reach up to 3.4 trillion in 2028 as we intend to increase our share of the pie of these numbers. One way to accelerate this is by partnering with like-minded countries such as Japan. In the Philippines, we are not just witnessing economic growth,
We are crafting a legacy of innovation, creativity, and sustainability for generations to come. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang palitan ng mga pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Philippine at Japan Coast Guard at ng DENR at Japanese Environment Ministry para sa environment protection. Bilang pagbibigay-pugay naman sa mga bumisitang ASEAN leader at pagdiriwang sa gintong anibersaryo ng pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN at Japan, inilawan kagabi alas 6:15 hanggang alas 12 ng hating gabi ang Tokyo Tower ng pula, dilaw at bughaw ng mga kulay ng ASEAN flag at logo ng summit. Samantala mga kapuso, mayroon pang mga pulong na dadaluhan si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw sa buong maghapon kahit na tapos na nga itong 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ito po ay sa sidelines pa rin ng naturang summit. Mamaya magkakaroon din ng kapihan sa media si Pangulong Bongbong Marcos at bago bumalik sa Pilipinas ay siya po ay magkakaroon ng audience sa Emperor ng Japan na si Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.